Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Today is the last Sunday of the month of July. Tama po? Bilis ng panahon. Next week ay August na. And the following month is September. And pakisabi sa katabi mo, advance. Gusto ko lang po kayong nakangiti kasi alam niyo mga kapatid, mahalaga sa buhay na tayo po'y nakangiti. At pagdating ang pagkilala or pag-recognize ng Christmas is about having that enlightenment of Jesus Christ in our hearts. Not just the enlightenment of the Lord, but of course, the heartbeat of the Lord Jesus Christ. And today, my message, the message God has given to me, and of course to us, is about the heartbeat, ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo. I pray that the Lord will give us this clear understanding, this heartbeat of the Lord Jesus Christ. Ang tibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Bawat tao, meron siyang heartbeat. Bawat isa po sa atin, meron tayong tibok ng ating puso, tumatakbo, gumagalaw ang tibok ng ating puso. The heartbeat is the rhythm that sustains life. If the heartbeat stops, life ceases. Kapag ang tibok ng puso ay tumigil, tigil ang buhay. And today, spiritually speaking, the heartbeat of the Lord Jesus is the deepest passion and desire of His heart. Ang tibok ng puso ng Panginoon, ito yung malalim na alab at nasa ng kanyang puso. That's why I pray that the Lord Jesus, that the Holy Spirit will give you this spiritual understanding for you to have the revelation of the heartbeat of Jesus. Yung tibok ng puso ng Panginoon, maramdaman mo yung tibok ng puso ng Panginoon. Di ka lamang makinig ng kanyang salita, kundi pumasok sa kalooban mo, maunawaan mo yung alab ng kanyang puso, yung sigaw ng kanyang damdamin, yung nais ng kanyang puso. Mga kapatid, kapag binasa natin ang Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and even the epistles, but first and foremost, the Gospel, the four Gospels of the Lord Jesus Christ, makikita natin kung ano yung nag-uudyok sa Kanya. We see what moved Jesus. We see what brought Him joy. Makikita natin kung ano yung nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Sino ang kagalakan ng Panginoong Jesucristo? Mababanag natin kung ano yung nagbibigay ng kadahilanan sa Kanya upang siya'y maging malungkot, upang siya'y umiyak. At sa Gospel, makikita po natin yung nagtulak sa Kanya hanggang doon sa krus, sa kamatayan. Ano yung nag-udyok sa Kanya? You see, mga kapatid, the heartbeat of Jesus was never buildings. Yung tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo, hindi gusali, hindi yung popularidad, hindi po yung success sa mundong ito. The heartbeat of the Lord Jesus Christ is people. Ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo ay tao. Pakisabi sa katabi mo, ikaw. Ikaw ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ang sigaw ng damdamin ng Panginoong Jesucristo. His heart beats for the lost souls. Ang kanyang puso ay sumisigaw, tumitibok para sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Sa mga kaluluwang napapahamak. Sa mga kaluluwa o sa mga tao na broken ng pamumuhay.
Ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo ay doon sa mga sugatan, doon sa mga hiwalay sa Diyos, na hanggang ngayon ang Panginoong Jesucristo, siya ay namamagitan sa kanang bahagi ng Ama sa langit tungkol sa tao, tungkol sa iyo. Kanyang pagmamahal, kanyang pag-ibig ay nakatuon sa tao. Nakatuon sa iyo, sa akin. Ang pinakamalaking katanungan na pwede nating itanong ngayong umaga, actually marami yan, but I have these questions na pwede natin itanong sa ating sarili. Ang puso ba natin ay tumitibok gaya ng pagtibok ng puso ng Panginoon? Ang sinisigaw ba ng puso natin, ang tinitibok ba ng puso natin, ay siya rin bang itinitibok ng puso ng ating Panginoong Jesucristo? Ang tibok ba ng puso ng Panginoong Jesucristo, yun din ba yung alab at nais ng ating puso? Ang puso po ba natin ngayong umaga ay naka-align sa puso ng ating Panginoong Jesucristo? Paano tayo mabubuhay ayon sa tibok ng Panginoong Jesucristo araw-araw? How can we live with the heartbeat of Christ every day? Today, this is the big idea that I want to share with you. It's about the closer we are to the Lord Jesus, the more our hearts will beat for what matters most to Him. Kapag tayo po, mga kapatid, ay patuloy na nagiging malapit sa ating Panginoong Jesucristo, ang tibok ng puso natin ay nagbibigay ng pagpapahalaga rin sa kung ano yung sinisigaw at inanais ng puso niya. Ano yon? Kaligtasan, kagalingan, kalayaan, at pagpapalakas o pagbibigay ng kapangyarihan sa tao na mamuhay na matagumpay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Yun yung tibok ng Panginoong Jesucristo, kaligtasan ng tao, kaligtasan ng kaluluwa ng tao, kagalingan ng taong mayroong karamdaman, kagalingan ng pusong nasugatan, kagalingan ng isang pamilyang nakaranas ng kabiguan sa buhay, kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan o kapangyarihan ng kaaway. Pagbibigay ng pagtatagumpay, ng kalakasan, ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan kung paano inihayag ng Panginoong Jesucristo ang tibok ng kanyang puso. Sa aklat ng Lucas, kabanatang 19, talatang 1 hanggang 10, ganito ang sinasabi ng magandang balita, Biblia, ng salita ng Panginoon. At ito ang sinasabi, pumasok si Jesus, ang ating Panginoon, sa Jericho, at siya'y naglakad sa kabayanan. Talatang 2, may isang tao roon na ang pangalan ay Zaccheo. Isa siyang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Mayaman, pinuno, makapangyarihan sa impluwensya ng kanyang kapanahunan sapagkat siya'y matalino, may pera, at mayroong impluwensya. Talatang 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang katalinuhan, sa kabila ng kanyang pagiging maimpluwensyang tao, may isang bagay sa puso niya na naghahangad na makilala kung sino si Jesucristo. Sino si Jesus? Sino ang Panginoong Jesus? Ngunit sa dami ng tao na nakapaligid sa Panginoong Jesus, hindi niya makita ang Panginoong Jesus. At isang kadahilanan, siya ay isang maliit na tao. Siya isang pandak na tao. Na kahit na tumingala siya, hindi niya makikita ang Panginoong Hesus. So ano po ang kanyang ginawa?
Pumakbo siyang nauna sa dadaanan ng Panginoong Hesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Kasi yung puno ng sikamoro, maraming sangat, daglian siyang umakyat doon upang makita niya si Jesucristo. Sapagkat merong siyang sigaw sa kanyang damdamin na sa kabila ng kanyang katalinuhan, sa kabila ng kanyang impluwensya, sa kabila ng marami siyang kayamanan, marahil malitang pera ang meron siya. Naniningil ng buwis kolektor. Talatang 5, pagtapat ng Panginoong Hesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo. At sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Ganda, no po? May isang lalaki na talagang may impluwensya, may pera, naghahangad siyang makita ang Panginoong Jesucristo, makilala ang Panginoong Jesucristo. At hindi niya alam ang dahilan kung bakit pumunta sa Jericho nung panahon na yon ang Panginoong Jesucristo ay dahil sa kanya. Dahil siya yung tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo. Ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo ay ang isang taong ligaw. Ang isang tao na broken-hearted. Na sa kabila ng meron siya ng kayamanan at katanyagan at impluwensya sa buhay, hungkag, empty ang kanyang buhay. That's why he has that desire to see Jesus. To know who Jesus is. Kasi marahil nakabalita siya sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala na lahat ng taong mapalapit sa Panginoong Jesucristo nagkakaroon ng turning point ng buhay. Nagkakaroon ng pagbabago, nabubuhay, nagiging masigla, nababago ang buhay, gumagaling, at nagkakaroon ng direksyon at pag-asa ang kanyang buhay. Kaya, yung oras na yon, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Pupunta ako sa iyong bahay ngayon. At talatang 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Think about this. Nagmadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwa siyang tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa kanyang bahay. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kakaiba si Jesucristo. Ibang klase siya. Si Jesucristo hindi siya relihiyon. Si Jesucristo ay hindi siya katulad ng mga tao sa mundo natin. Ibang klase si Jesucristo. Pag nakatagpo mo si Jesucristo, nakasama mo si Jesucristo, magiging kakaiba ang iyong buhay. Makakaranas ka ng isang bagay sa kalooban mo na parang magiging masaya ka, magiging masigla ka, sapagkat in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Can we give Him that praise? Tuwang-tuwa siyang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay, talatang 7. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan at kanilang sinabi, nakituloy siya sa isang makasalanan? Bakit pumunta si Jesucristo sa isang makasalanan? Sabi nila, at tingnan niyo po yung nangyari, talatang 8. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasaoli ko ito sa kanya ng 4 na beses. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo po'y nangangarap, tayo po ay umaasa, may pag-asa na ang bayang Pilipinas may pag-asa. Na kapag ang mga corrupt na tao ay na-born again, naging kaisa ni Kristo, ipamamahagi nila ang kanilang kayamanan sa mga mahihirap. At kung meron silang dinaya, ibabalik nila ng 4 na beses sapagkat ibang klase si Lord. Amen? Ibang klase si Lord. Kapag ka si Lord nasa buhay mo, kapag ikaw ay stingy o makunat ka, ano ba ang salitang pwedeng sabihin doon? Makunat ka or ikaw ay greedy or ikaw ay makasarili, no? Ang totoong na kay Kristo, nagiging generous, nagiging mapagbigay. Bakit? Binabago ng Panginoong Hesukristo.
Amen? Ito ang ginawa, no? Wala pang sinasabi ang Panginoong Hesus. It was just the presence of the Lord Jesus with him. Na sinabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka yan sapagkat pupunta ako sa bahay mo. Ibang klase yung presence ni Lord. That's why more than anything else, I desire the presence of Jesus Christ. Ibang klase siya. Si Yesu Cristo, wala siyang funeral service na pinuntahan. Lahat ng lamayan na pinuntahan niya, naging isang kasiyahan. Bakit? Yung patay na napuntahan niya, nabuhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa Panginoong Hesus, walang patay eh. Walang patay. Sa kaharian ng Diyos, walang patay. Kaya sabi ko sa inyo, sa kaharian ng Diyos, lahat ng bagay umaawit, ang mga halaman umaawit, ang bato umaawit, ang lahat ng bagay umaawit, ang lahat ng bagay masigla. Walang kalungkutan, hindi boring ang langit. Ang langit ang pinakamasaya, pinakamasigla, pinakamagandang lugar, pinakamabuting lugar sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Pinaka-the best po yan. Marami na ako napuntahang magagandang lugar, pero walang ikukumpara sa kaharian ng Diyos. That's why I already read the Bible. At doon sa Revelation, sinabi doon, we are victorious. At makikita mo yung katagumpayan natin. So, makita natin dito, sinuli niya ng 4 na beses. Yun ang the best. At take note of what Jesus said in verse 9. Sabi ni Lord, sabi ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan, take note na mga kapatid ang kaligtasan. Salvation has come to this house, to this family. Bakit? Sapagkat siya'y anak din ni Abraham. Bakit siya tinawag na anak ni Abraham? Kasi siya isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng kayamanan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya rito, kaya pag isang tao na sa kanya si Hesukristo, masigit niyang mahal si Jesus kaysa sa pera. Kaya yung Christian na nagsasabing nagmamahal kay Hesukristo, pero ganun siya lagi, hindi totoo yun. Kasi yung totoong nagmamahal kay Hesukristo talagang generous ka, giver ka. Because it is more blessed to give than to receive. Amen? Pag tumanggap ka the more you receive from the Lord, the more you will give. So Jesus said, ang kaligtasan. Take note, ang kaligtasan. He will highlight that later. Ang kaligtasan ito, dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang talatang 10, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang anak ng tao, the Son of Man, the title of Jesus is the Son of Man. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Praise the Lord. In the English version, it says, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. To seek and save that which was lost. Dalawang bagay makikita natin dito sa talatang ito. Tingnan natin, ito yung heartbeat, tibok ng puso ng Panginoong Hesukristo. The first is this, the heartbeat of Jesus is to seek the lost. That is the heartbeat. Yan yung tibok ng Panginoong Hesukristo. He came to seek the lost. The Son of Man came to seek the lost. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang mga naligaw ng landas. The word seek in Greek is zitheo. Nang ibig sabihin, to seek, to search for, to look diligently, to pursue, and to desire, to find. Yun ang ibig sabihin ng word na zitheo in Greek, hanapin. To seek, to search. Come on, Aldrin. Yes, praise the Lord. Are you okay, my son? Pastor Jonas, are you okay? Or mabilis lang ako? Okay, praise the Lord. It is to seek, to search for, to look diligently, to pursue. Talagang yun yung desire ng puso ng Panginoong Hesukristo. When the Bible says, He came to seek
Siya talaga ay pumupunta sa isang lugar na sa lugar na may kinakatakbo siyang tao. Na yung taong yun yung tibok ng puso ng Panginoon. Remember yung babaeng Samaritana. Tanghaling tapat, pinuntahan siya ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yung babaeng yon, nangangailangan siya ng kaligtasan. Same with us. Magkakaiba lamang tayo ng panahon, magkakaiba lamang tayo ng lugar, magkakaiba lamang tayo ng mga sitwasyon sa buhay. Pero bawat isa sa atin kinatagpo ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil mahal ka niya at nais ka niya na ikaw ay makasama niya. Forever. Forever. You see, it describes an intentional, active, determined search rather than simply looking around casually. Kaya yung word na seek, malalim ito mga kapatid. When the Bible says the Son of Man came to seek, talagang matindi yung kanyang intensyon. Aktibo siya na talagang, he was so determined to search rather than to simply look for somebody. Talagang yun ang lalim nito mga kapatid. Talagang hinanap niya. Ako, pinuntahan niya ako eh. Makasalanan ako. Marumi ako. Pinuntahan niya ako. Naranasan ko si Jesus. Nakita ko ang Panginoong Jesucristo sa panaginip. Nagsalita siya sa akin sa panaginip. And most of us, sabihin natin ang panaginip, minsan hindi totoo. But you know, God speaks even in our dreams. He showed Himself even in dreams. Kaya merong revival sa Iran, may revival sa Iraq, may revival sa Afghanistan, sa mga bansa na Islamic. Bakit? Hindi mo makapunta ron o makapunta man doon yung mga preacher, pero si Lord nire-reveal niya ang sarili niya. Why? Because He has that burning desire. He has that passion to seek the lost. Intentional siya. Ano yung sabi ng Luke chapter 15 verse 4? Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Hindi ba kapag meron kang nawalang tupa, pag-aari mo, sa'yo yan, it belongs to you. Di ba hanapin mo, iwanan mo yung natitirang tupa, hanapin mo hanggang sa matagpuan mo. Tingnan po natin yung lalim nito sa wikang Tagalog po natin. Kaya minsan, alam nyo, tatagalog talaga ako eh. Gusto kong maramdaman natin yung salita ng Panginoon sa ating lingwahe. Sa lalim nito, sa pagkaunawa natin eh. Sinabi sa talatang 4, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga yon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hanapin na nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Talaga kapag meron kang isang bagay na pag-aari mo, hahanapin mo. Diba? Ang aso na nawala, hinahanap. Ang pusa na nawala, hinahanap. Ang 25 centimos na nawala sa dilim, hinahanap. Ano ang bagay na mahalaga sa iyo? Napunta, hanapin mo. Di po ba? Agree? Talatang 5, at kapag natagpuan niya, yung hinahanap niya na importante sa kanya, na mahalaga sa kanya, na minamahal niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak siya. Matindi yung kanyang kagalakan. At talatang 6, pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makikalak kayo sa akin. Di ba kapag may isang nawala, natagpuan siya, talagang makita mo yung kagalakan, hindi lamang doon sa taong nakasumpong o nakatagpo sa kanya, kundi sa buong mga kaibigan niya, nakikisaya sa kanya, nakikigalak sapagkat sabi niya, natagpuan ko ng aking tupang nawala. Talatang 7, ganito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya kapag may isang taong naligaw ng landas, at nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, mayroong kagalakan, mayroong celebration. Hindi lamang sa buhay ng taong yun nakasumpong ng pagkatagpo, kundi masigit sa langit, mayroong kaligayahan, may kagalakan dahil sa isang makasalanan na nagsisi at tumalikod sa kanyang makasalanan. Purihin ang Panginoon. Gusto ba natin magkaroon lagi ng celebration sa langit, mga kapatid?
Gusto po ba natin? Sa langit, masaya na talaga. Pero mas higit na masaya sa langit kapag may isang makasalanan. May isang taong ligaw at nabalik siya sa Panginoong Jesucristo. Kaya, pakitingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo, yung presence mo rito, kagalakan sa langit yun. Amen? Amen po ba? Pagka wala ka, malungkot. Kaya pagkasabi sa katabi mo, importante ka dito. Pagkasabi sa kanya, yung totoo ha, huwag tayong plastic. Yung totoo, sabi mo sa kanya, mahalaga ka. Sabi mo sa kanya, VIP ka. Special ka. Special ka sa Panginoon. Amen? Special ka sa Kanya. Ito ang essence nito. Kung bakit nais ng Panginoon na maunawaan natin. This is the heart of a shepherd. Ito po yung puso ng isang pastol. Hindi lamang siya tumitingin. Umakit siya ng bundok, naghahanap siya. Lumalakad siya kahit na sa kadiliman at kahit na sa panganib. Ginagawa niyang lahat ng paraan upang matagpuan niya yung nasa ng kanyang puso. That is the meaning of the word seek. Ziteo. Seeking and searching for his sheep until he finds the desire of his heart. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya naghintay sa mga makasalanan na lumapit sa Kanya. Siya mismo, kaya ang ganda basahin. Alam niyo mga kapatid, paulit-ulit ako sa gospel. Paulit-ulit ako sa pagbasa ng John, ng Mike, ng Matthew, ng Luke. Paulit-ulit ako dyan. Paulit-ulit akong dinaramdam or pinakikiramdaman or dinidesire yung puso ng Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang puso ng Panginoong Hesus. Siya ay active na naghahanap ng mga makasalanan na nais niya na maligtas. Siya ang unang gumagawa. In fact, sa atin, siya ang gumawa ng paraan eh. Yes, gumagamit siya ng tao para masabi sa'yo mahal ka ng Panginoon. But it is the way of the Lord. Hindi siya naghintay. He pursued. He seek people. He looked for Zacchaeus. Sa gospel, tinawag niya si Matthew. Tinanggap niya mga makasalanan. Kaya may mga tao nagsabing, bakit pinapatuloy niya o pupunta siya, nakikikain siya sa mga makasalanan. Alam niyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ang mga magaling ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Spiritually speaking, ang mga taong nabubuhay sa kasalanan, may sakit sila sa espiritu. Patay ang kanilang espiritu. That's why Jesus came to them. Para sila ay tanggapin ng Panginoon. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Iniwanan niya ang 99, iniwanan niya ang langit, bumaba sa mundo natin para magligtas. Kaya ngayon mga kasalanan, di ba? Yun sa, yung lagi yung sinasabi yun eh, hindi naman nagsimba yun. Hindi naman na-baptize yung magnanakaw na yun. Throughout his life, magnanakaw siya, makasalanan siya. Pero nung nakita niya si Jesus, something happened inside of him. Sabi niya, ibang klase to. Ibang klaseng pakiramdam ko, nakasama ko siya. Kaya sabi niya, Jesus, pagdating mo sa kaharian mo, alalahanin mo ako. Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako. He called Jesus Lord. And then, remember me. And then Jesus said to him, today, you will be with me in paradise. Diba? Nung oras na yun, sinama siya ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. Pero yung isa na tumuligsa, nag-accuse sa Panginoong Jesucristo, ano nangyari sa kanya? Matindi yung kahatulan sa kanya sa impyerno. Binigyan siya ng pagkakataon na makita niya ng harapan si Jesucristo, and yet, sinayang niya yung pagkakataon. Kaya ako minsan kapag nakatagpo ako ng mga tao na patuloy na tumatanggi sa Panginoong Jesucristo, patuloy na lumalayo sa Panginoong Jesucristo, napipigati ako. Keep on praying for them that one of these days, makilala nila si Jesucristo. Bakit? One soul matters to God. Tandaan natin ito mga kapatid.
ang isang kaluluwa, ang isang tao, mahalaga sa Diyos. Sa mundo natin, wala tayong pagpapahalaga sa kapwa o hindi natin pinagpapahalagan yung kapwa natin. Minsan ang nagugutom, nakikita lang natin, binabaliwala natin. Ang nangangailangan, minsan nilalampasan natin. Pero sa Diyos, isang kaluluwa, isang tao, napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga sa Panginoon. Ang langit, binibilang niya ang tao higit sa pagbilang ng tao sa mundo natin. Pinagpapahalagahan ng Diyos ang bawat individual, ang bawat isa. The heartbeat of Jesus is a missionary heartbeat. Ang laman ng puso ni Jesucristo, ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo ay ang tao. He died for the souls of men. He died for us. He died for all. Not just for few people, no, but for all people. He died for all people. That is the heartbeat of Jesus. The church does not merely exist to gather believers. Hindi lamang tayo naparito para i-gather ang mga mananampalataya. Ang church dapat ay nag-exist para hanapin ang mga nawawala. Hindi ito gawain ng pastor. Ito ay dapat advocacy, gawain, at dapat ito ay obligasyon ng bawat isa sa atin. Amen? Amen, mga kapatid? Pangalawa, the heartbeat of Jesus is to save the lost. Ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo ay magligtas. Hindi lamang maghanap ng mga nawawala, kundi magligtas. The Son of Man came to save the lost. The Lord Jesus is a seeking Savior. He did not just come to improve lives. Hindi lamang naparito ang Panginoong Jesucristo para mag-improve ng buhay. Hindi po. Naparito ang Panginoong Jesucristo kundi magligtas. Yun yung kanyang purpose. The very reason why Jesus came is to save souls. The word save in Greek is zozo, meaning to save, to rescue, to deliver, to preserve, to heal, to make whole, to restore, and to protect from destruction. That is the very purpose why Jesus came. Magligtas. Magpalaya. Mag-preserve ng buhay. Magpagaling ng buhay. Gawin buo ang isang tao. Bakit? Kasi may mga tao, broken sila, durog sila. Durog ang puso, durog ang kalooban. He came to heal the broken-hearted. That is the very reason why Jesus came, to save, to heal the broken-hearted, to restore lives, magpanauli ng buhay. Bakit? Kasi may mga buhay na nasira, nawasak. Pinapanauli niya, nire-restore niya, ginagawa niyang bagong nilalang. Gaya ng ginagawa niya hanggang ngayon. Bakit? Siya ang noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kung anong ginagawa niya noon, hanggang ngayon, ginagawa niya po. Purihin ang Panginoong Jesucristo. That is the very purpose why Jesus came. The Lord Jesus saves people from sin, from guilt, from condemnation, from Satan's dominion, from eternal judgment, from spiritual death in hell. That's why I'm praying that the Lord will give you that revelation of hell. Si Jesus Christ, masigit ang kanyang pangangaral tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Hindi siya nananakot. Nang ipinapangaral niya ang impyerno, hindi po siya nananakot. Kasi ang impyerno ay ginawa para sa demonyo. Hindi para sa tao. Kaya yung kanyang kamatayan sa krus, karumal-dumal. Karumal-dumal yung kanyang kamatayan sa krus. Talagang punong-puno siya ng dugo. Punong-puno siya ng sugat. Hindi halos makilala yung kanyang mukha at ang kanyang buong katauhan. Bakit? Dahil gusto niyang magligtas ng tao na alisin sa bunganga ng impyerno at dalhin sa kaharian ng Diyos.
Dahil alam ng Panginoong Jesucristo ang mangyayari sa isang taong napunta sa impyerno. Na kapag ang isang kaluluwa ay napunta sa impyerno, 100 taon, 200 taon, 500 taon, 1,000 taon, hindi na siya maaalis doon. Kahit na ilang libo, ilang milyong taon mananatili siya sa lugar ng paghihirap. That's why Jesus came to save. He came to save souls. Kung ikaw meron kang kapahayagan, meron kang pagkaunawa ng mangyayari sa impyerno, ang desire mo lagi mag-pray, ang desire mo lagi magligtas, ang desire mo lagi i-share ang salita ng Panginoon. At kung ayaw ng tao, you will pray for them. And you will do everything just to snatch that person away from the mouth of hell, to plunder hell, and to populate heaven, to bring people to Jesus Christ. Are you with me? Mga kapatid, if you will read Luke 16 verse 19 to 31, hindi napunta yung mayamang lalaki doon sa impyerno hindi dahil may pera siya, hindi dahil maganda yung kasuotan niya, hindi dahil marami siyang pagkain, hindi po. Dahil hindi siya naniwala sa salita ng Diyos. And we need to share the word of God. To tell people that hell is real. Ang impyerno ay totoo. That's why Jesus came to save people from hell. Siya po ay nagpapanibago ng buhay. Salvation is God's restoring work. Nagre-restore siya ng broken lives. Ang word na zozo, yung pagliligtas ng kaluluwa, pagliligtas ng espiritu, pagliligtas ng physical body natin para tayo po ay makaranas ng kagalingan. Bubble, spiritual salvation. Bawat himala sa gospel, mga kapatid, pointed toward salvation. Lagi yon. Bawat himala ng Panginoong Jesucristo, laging pinpoint ito yung kaligtasan ng tao. Bawat preaching ng gospel, pointed toward repentance. Lagi pong ganoon. Kaya ang sarap talagang aralin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Not just to look to Jesus, but to follow His ways. Every act of compassion pointed toward reconciliation with God. Yun ang purpose ng Panginoon. And the Lord Jesus lived for one purpose, mga kapatid, to glorify His Father. Nag-glorify ang Ama sa langit kapag may taong naliligtas. Nagkakaroon ng kagalakan sa langit kapag may taong naliligtas. Everything Jesus did pointed people back to God, to glorify the Father. The greatest evidence that Christ lives within us is that our lives increasingly reflect His priorities. Dapat yun, mga kapatid. When His heartbeat becomes our heartbeat, God's glory becomes our greatest desire. And that is to glorify the Father. Kung ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo, yun yung tibok ng puso natin, bibigay lagi tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Matutuwa ang Diyos sa atin. Tandaan natin ito, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo is a man of compassion. Sa isang lalaking punong-puno ng habag. In Matthew chapter 9, verse 36, it says, when He saw the multitudes, nang nakita niya yung maraming tao, He was moved with compassion. Yan si Jesus, yan ang ating Panginoon. When the Lord Jesus looked at people, He was moved with compassion. Siya'y napuno ng kahabagan. When Jesus looked at the people, He saw brokenness. He saw their pain. Nakikita niya yung kanilang pagkadurog. Nakikita ng Panginoong Hesus yung kanilang pain, yung kanilang suffering, yung kanilang heartache. He saw their spiritual condition. He saw their spiritual blindness. He saw people scattered like sheep without a shepherd. Until today. Yan ang tingin niya sa mga tao. Broken. Full of pain. Blinded. Compassion moved
Jesus to heal, to feed, to teach, to forgive, to deliver, to restore, to save. Yun nag-udyok sa kanya, yung tibok ng puso niya, kaya siya punong-puno siya ng habag eh. Hindi siya napipigilan kapag siya'y nahabag. Siya'y laging nagpapakain, nagpapagaling, nagpapatawad. Mga kapatid, kung ang church natin walang compassion, mababaliwala natin ang tibok ng puso ng Panginoon. Ang totoong revival, ang pagkilos ng Diyos, nag-i-increase ng compassion. Pagka tumingin tayo sa mga tao sa paligid, ano nakikita natin? You see, compassion is love that moves. Compassion opens blind eyes. Ang compassion o yung kahabagan, nagbubukas ito ng mata. Ang compassion ay nagpapakain sa mga nagugutom. Ang habag ay nagpapagaling ng mga may sakit. Ang compassion ay umabot sa mga nakalimutan na. Pwedeng may kaibigan ka, may kakilala ka, may kamag-anak ka na nakalimutan mo na. I tell you this, compassion reaches the forgotten. Kaya ako binabalikan ko mga kaibigan, mga kaklase. At kapag kasama ko sila, I'm praying for them. The Lord will touch them. I'm praying for them because the Lord loves them. You see, until we see people the way Jesus sees them, we will never love people the way Jesus loves them. Maliban na makita natin ang mga tao gaya ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo, hindi natin mamahalin ang tao gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. May we have the eyes of Jesus. May we have the compassion of the Lord Jesus. May we have the love of Jesus for those who are lost. It is not just a work of a pastor or pastors or leaders. It is the work and obligation of everyone who loves Jesus. Obligasyon natin ito. Tayong lahat na nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Na makita natin, tingnan natin ang mga tao gaya ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Nang makita ng Panginoong Jesucristo yung mga tao, nahabag siya. Bakit? Kasi sila yung mga tupa, helpless, harassed. Di ba kapag nakakita tayo ng adik, nagagalit tayo. Bakit siya naging adik? Galit tayo sa mga drug lords. Galit tayo sa mga korap. Ang panalangin ng iba yung mga korap sa gobyerno. Mawala na. Pero hindi yun ang solusyon. Pag nawala ang isang korap, may susulpot na isang korap. Di po ba? Pero kapag ang isang korap na born again, yung susulpot na korap, pwede pang ma-born again. Pwedeng makapasok sa langit. Pwedeng hipuin ng Panginoon. Pwedeng baguhin ng Panginoon. Pwedeng iligtas ng Panginoon. Amen? Kaya nga, pagdating natin sa langit sa karya ng Diyos, magugulat tayo. May mga taong nasa langit sa karya ng Diyos. Hindi natin na-expect na ando doon. At yung mga in-expect natin na dapat nasa langit, nasa karya ng Diyos, hanapin natin, pero hindi natin sila makikita. Bakit? Anong dahilan? Ano kaya ang dahilan? At ito yung nasabi na natin. Pwedeng yung corrupt, nabuksan yung isip, naliwanagan, nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya siya nakapasok sa karya ng langit. Pero yung nagsisimba, nakikinig ng salita ng Diyos, nakaupo sa kaliwa, nakaupo sa kanan, nasa magkabilaan. Bakit? Kasi ayaw niyang makita yung nasa gitna, nakagalit niya. Na hindi niya mapatawad. Isang pintuan lamang ang binubuksan at nilalabasan. Pinapasukan at nilalabasan.
paunahin niya yung kagalit niya bago siya lalabas. Mga kapatid, bakit ko nasasabi to? Pastor ako. Nakikita ko ito. Minsan, umiiyak ako sa Panginoon. Kasi kahit na may sabihan akong tao, iba pa rin ang kanyang gagawin. Lagi natin sasabing magpatawad tayo, magpakumbaba tayo. Kahit na nasaktan ka, learn to forgive. Tandaan natin, hindi lang ikaw ang nasaktan. Ang Panginoong Jesucristo ay nasaktan. Ang Panginoong Jesucristo ay hinagupit. Ang Panginoong Jesucristo ay nilatig. Punong-puno na sugat. Pero hindi niya minura o binaliwala yung tao. Hindi siya nagsalita ng Ama. Pahirapan ng taong yan. Hindi po. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, nawa magkaroon tayo ng puso na katulad ng puso ng Panginoong Jesucristo. Magpatawad tayo. Huwag tayo magdala ng kimkim sa puso natin. Huwag tayo magkimkim ng sama ng loob, ng galit. Pastor, tagal na utang niya. Di pa ako pinabayaran, Pastor. Anong gagawin ko? Sasabihin ng Pastor, hayaan mo na, baka isang araw magbayad din. Pero huwag ka nang magalit. I-bless mo. Diba? Pag may utang sa inyo, i-bless nyo. Panginoon, pagpalain mo itong kapatid na ito, may utang siya sa akin. Pagpalain mo siya ng pagpalain para pagdating ng oras, Lord, makabayad siya sa akin. Amen? Pero kung ang ginagawa niyo, Panginoon, may utang sa akin ito, Lord, nagagalit ako sa kanya, tagal lang ng utang niya sa akin, ayaw niya akong bayaran, Lord. Hindi makakabayad yun kapag hindi mo binless. I-bless mo. Amen? Tulungan natin ang mga kapatid na naghihirap. Matuto tayo magparaya, matuto tayo magbigay. Nawa ang tibok ng puso ng Panginoong Hesus ay maging tibok ng puso natin. Until we see people the way Jesus sees them, we will never love people the way Jesus loves them. Kung nasa atin ang pag-ibig ni Jesucristo, magmamahal tayo. Kung tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo, magdadala tayo ng mga tao sa kaligtasan. Kung nasa atin ang Espiritu ni Kristo, yung tibok ng puso ni Jesucristo ay mananahan sa atin. Mga kapatid, ang mundo natin ay hindi naghihintay sa mga reliyosong tao. Ang mundo natin ay naghihintay sa mga totoong sumasampalataya. Totoong nasa kanila si Jesucristo. Totoong nasa puso nila ang tibok ng puso ng Panginoong Jesucristo. Totoong nasa kanila ang habag ng Panginoong Jesucristo. Tanungin natin ang sarili natin ngayong umaga. Sino ang pinapanalangin ko? Who am I praying for? Pinapanalangin ko ba yung mga korap na mamatay na? Mawala na? O pinapanalangin ko maligtas sila? Kahit gaano kasama ang isang tao, kapatid, kahit na gaano katindi ang kasalanan at kasamaan niya, huwag natin silang husgahan. Panalangin natin na liwanagan sila ng Panginoon at isang araw, magkaroon ng pagbabago ang buhay nila. Panalangin natin yun. Yun ang revival. Hindi po revival yung pagkaubos ng mga korap. Hindi po. Ang revival, ang mga korap, katulad ni Zaccheo, maligtas. At pagkatapos maliwanagan ng isipan nila. At pagkatapos, ipamahagi yung sobra sa kanila. Ipamahagi nila ang kanilang kayamanan. At kung meron silang nadayang 4 na beses, ibalik nila ng 4 na beses din. Amen? Pangalawa, kanino ko sinishare si Kristo? Who am I sharing Christ with? Sinishare ko ba si Kristo? Binabahagi ko ba ang pagmamahal ni Kristo sa akin? Pinapakita ko ba ang pag-ibig ni Kristo sa aking kapwa? Pinapadama ko ba sa tao na mahal siya ng Panginoon dahil ako'y minahal ng Panginoon? O nakikita niya sa atin galit, muhi, pagwawalang bahala? Tandaan natin itong pangatlo. Whose eternity is different because of my obedience. Sinong tao magbabago yung kanyang eternity dahil sumunod ako kay Kristo?
That's why we need to have the revelation of heaven and revelation of hell. Mga kapatid, ang isang taong napunta sa impyerno, talagang matindi ang paghihirap, matindi ang sama ng loob, matindi ang sakit na kanyang mararanasan. Dahil kapag ang isang tao namatay na, tapos na. Yakda sa tao mamatay minsan, pagkatapos ito, paghuhukom. Panalangin natin maraming tao maligtas. Ako gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang gamitin ako ng Panginoon. Hindi lamang dito, kundi sa mga iba't ibang tao. Gusto ko yon. Gusto ko gamitin pa ako ng Panginoon. Because my prayer is this, Lord, let my heart beat with yours. Nawa, Panginoon, ang puso ko tumibok ng katulad ng pagtibok mo. Huwag tayong gumaya sa mundo na hawak ko ang beat. Hawak ko ang wag natin gayahin ang mundo na ganon. Gayahin natin ang Panginoong Jesucristo. Lord, let my heart beat with yours. And listen, brother and sister. Not with your ears. Makinig ka hindi sa pamamagitan ng tenga mo. Makinig ka sa pamamagitan ng puso mo. Let your spiritual ear be opened right now. For the Lord has this question for you. Kanino tumitibok ang puso mo? What is your heart beating for today? Ang puso mo ba ay tumitibok lamang sa karir mo? Sa komportableng pamumuhay mo? Ang puso mo ba ay tumitibok lamang ayon sa recognition sa iyo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo? O ang puso mo ba ay tumitibok sa mga bagay na pinagpapahalagahan ng Panginoong Jesucristo? Sino ba ang pinagpapahalagahan ng Panginoong Jesucristo? Ang pinagpapahalagahan ng Panginoong Jesucristo ang nagtulak sa Kanya upang siya'y mamatay sa krus, tumagas ang Kanyang banal na dugo, at matuto siyang magpatawad, ay ang tao. Ang tao noon at ang tao hanggang ngayon. At kasama ka doon. Mga kapatid, kung ang tibok ng puso ng Panginoon ay magiging tibok ng puso ng bawat isa, magiging tibok ng puso ng church na to, magsisimula ang pagkilos ng Diyos. May mga taong maliligtas kung magpapahalaga ka sa kaligtasan ng tao. May mga alagad na magiging alagad. May mga disciples na magiging disciples ng Panginoong Jesucristo. Kung magpapahalaga ka sa pinagpapahalagahan ng Panginoong Jesus. Nawa ang Diyos maluwalhati sa atin ngayong umaga. Tinatawag ka ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang upang maglingkod sa Kanya, kundi upang ibahagi mo ang puso ni Jesucristo. Na ang puso ni Jesucristo ay maging puso mo. Ang pagmamahal ni Jesucristo ay maging pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Ang pagmamahal ni Jesucristo ang maging pagmamahal mo sa mga taong hindi ka ibig-ibig, sa mga taong maaaring kinainisan mo, kinamumuhian mo at ayaw mong makasama. Pero si Jesucristo, wala siyang pinipiling tao. Mayaman at mahirap, pinuntahan niya. Bata at matanda, pinuntahan niya. Maging isang taong may ketong, hindi niya pinandirihan. At sinabi niya doon sa may ketong, ayon sa aking kalooban, ayon sa nais ko,
gumaling ka. Si Jesucristo ay hindi namimili ng tao. Binabahagi niya ang puso ng Diyos Ama. Ang Panginoong Jesucristo, ang eksaktong larawan ng ating Diyos Ama. Ipinakita niya sa atin kung sino ang Diyos Ama. At nang siya'y paalis na, sinabi niya, ang aking espiritu ay mananahan sa inyo. At kung totoong banal na espiritu ay nananahan sa iyo, ang pag-ibig ni Kristo makikita sa iyo. Ang habag ni Kristo ay makikita sa iyo. Kanyang pagmamahal ay mahayag sa iyo. Ang pinagpapahalagahan ni Jesucristo ay pagpapahalagahan mo. Hahanapin mo ang mga naligaw. Ililigtas mo ang mga nawala. Magiging kamay ka ng Panginoong Jesucristo. Instrumento ng kanyang pagliligtas. Here